Naglabas ng pagtuto si Deputy Speaker David J. Suarez ng Quezon sa pinakabagong survey ng Pulse Asia hinggil sa pagsang-ayon ng publiko sa pagbabago sa 1987 konstitusyon. Anilay gamit ang mga tanong na may impluwensya, upang impluwensyahan ang resulta ng survey. Sa isang pahayag, sinabi ni Suarez na ang mga tanong ng survey ng Pulse Asia ay tila nilikha upang pilitin ang mga respondent sa tiyak na pananaw sa mga amendment sa charter. Maaaring magdulot ng kalituhan sa mga respondent. Binatikos din ni Suarez ang Pulse Asia sa pag-include sa survey ng mga proposed amendments na hindi umano tumutugma sa mga kasalukuyang pinag-uusapan sa Kongreso. Sinabi rin niya na ang mga tanong, lalo na ang mga tumatalakay sa mga kontrobersyal na isyu tulad ng term extension at dayuhang pagsasamantala sa likas na yaman, ay maaaring nakaimpluwensya sa mga sagot at nagdulot ng pagsalungat sa tsa-tsa. Ipinunto ni Suarez ang kahalagahan ng pagsasagawa ng pagsisiyasat sa mga seryosong isyu tulad ng tsa-tsa, upang makuha ang wastong opinyon ng publiko. Sabi ni Kong Manix Delipe in response to the Pulse Asia survey. Ang sabi niya, ito yung press release na, no? Sabi, House Majority Leader Delipe on Saturday strongly criticized a recent survey indicating majority opposition to charter amendments, suspecting it might be part of a smear campaign, nakikita niya na, aimed at undermining efforts to amend the restrictive economic provisions in the 1987 Constitution. Delipe underscored the need to empower Filipinos to decide on constitutional amendments through a plebiscite, rather than solely rely on the surveys. He responded to the latest Pulse Asia survey results, which showed that 74% of respondents believe the 1987 Constitution should not be amended now. Kasi, sa Pulse Asia, 72% ay nagsasabing hindi dapat i-amyendahan. Doon sa mga ilan na nagsabing okay lang na amyendahan, mayroong 8% na nagsabing okay amyendahan pero hindi ngayon, and there was 6% that said okay amyendahan at any time. Even ngayon, sabi ni Delipe, concerns were raised about the survey's integrity and purpose. Take note ang sinabi niya, concerns were raised. Actually, sila yung nagre-reklamo, pero ayaw nilang ipalabas na sila yung nagre-reklamo. Kaya concerns were raised. Hindi nakalagay sino yung may concern. Okay? About the survey's integrity and purpose. Tingnan niyo. So, binabakbakan na nila yung integrity and purpose, as it included questions not currently under consideration by Congress. Sabi niya, he condemned the inclusion of irrelevant questions, such as the term extension for national and local officials, elective officials, changing the presidential system to a parliamentary system of government, shifting from bicameral to unicameral legislature, and allowing foreigners to exploit the country's natural resources. Why include these questions? Ika niya, that people don't want and are not related to the ongoing process in Congress. Is this black propaganda? Okay. So let's deal with this first. May second part pa po yung kanyang press release. So, dun sa underscores the need to empower Filipinos to decide on constitutional amendments to a plebiscite rather than surveys. Ito yung nakakatawa. Nung lumabas po ang Tangere survey, wala naman po silang ganitong klaseng reklamo. Nung sinabi ng Tangere na 52% po ang sang-ayon daw sa pagbabago ng saligang batas, wala naman siyang sinabi dapat plebisito, hindi survey. Siyempre, because panalo sila dun sa sa Tangere survey. According to them, take note, hearsay pa lang po ang mga resulta ng Tangere kasi sila lang po ang nagsasalita tungkol doon. Concerns were raised about the survey's integrity and purpose as it included questions currently not under consideration. So, nang ibig sabihin nito, binabaktakan nila kasi may dinagdag daw ng mga tanong. Ito yung problema. Sino may sabi na ang sino mang mag-survey ay kailangan ipitin lang doon sa so-called economic provisions.
wala naman pong ganon. Tulad ng ating kalayaan magsalita at magpahayag, may mga komento na ang ating Korte Suprema tungkol sa mga resulta ng surveys. At sinabi nito, kahit maglabas ng surveys during election time at nagrereklamo ang ilang mga kandidato na ito daw ay foreshadowing o kaya, ano bang tawag doon? Ensuring that people can, will accept a questionable result. Diba? Parang kino-convince na tayo ngayon pa lang. Sabi ng Korte Suprema, hindi niyo po pwedeng pigilan ng ganyan. And this is part of the freedom of speech. Ang tinatanong naman dito, to be fair, ni Congressman Delipe, bakit nag-include ng ibang mga questions? Hindi naman napansin ni Congressman Delipe na pwede rin naman talaga kahit anong survey ang i-conduct. At maaari, malagyan ito ng konteksto by asking other questions. On this particular matter, I mean, I don't always agree with Pulse Asia, but on this particular matter, I don't think nasa maayos itong komento ni Kong Manix, particularly kung bakit daw nag-i-include ng mga katanungan na wala naman sa ongoing Congress ngayon. Sabi ni Congressman, sa press release ni Congressman Delipe, the survey results came after the House. Ito, ano lang. Lumabas ang resulta ng survey, nung lumabas ang resolution ng both houses of Congress, both houses number 7, which aims to amend specific economic constitutional provisions. RBH 7 has been sent to the Senate, where a similar resolution known as RBH 6 is also being examined at subcommittee level. So he goes on about unrelated questions kasi daw misleading to the public. Bakit po magiging misleading yun? Kung totoo naman na may concerns that are being raised. But even then, wala naman pong rule or even law that says you cannot ask other questions. Ang sinasabi lang niya is the best course of action is to pass it in the Senate and let the people decide through a plebiscite. Ayan na naman tayo sa let the people decide. Nagre-raise nga ng mga issues tungkol sa electoral process ng mga katulad ni Attorney Glenn Chong et al., including his current president. Nung talo siya dun sa pagka-vice-presidente, he raised the matter or the issue of the fairness of our election contests. So ang pinaka opposition o komento ni Congressman Delipe, who is, by the way, majority floor leader, ay bakit nagsama ng unrelated questions? So, yun yung main niya. Ito yung problema ay wala pong rule na ganun. Okay, si Congressman J.J. Suarez naman, sabi niya, he raised objections citing concerns regarding the utilization of biased and leading questions o biased daw at leading questions. Sabi niya, the phrasing of questions were crafted to steer respondents towards a specific viewpoint. So, ito yung parati namin tinatanong din dun sa ibang mga surveys na bakit ganito. Na alam natin na meron naman talagang pagkakarga ng ibang mga survey companies. Pero take note na nag-o-object po sila at the time after pinuri nila yung Tangere survey at natuwa sila. Wala po silang tinanong. And as a matter of fact, walang nilabas na data ang Tangere pagdating dito sa kanilang survey. Hindi natin alam kung ano yung mga katanungan nila. Hindi natin alam kung saan sila nag-conduct ng survey. Kung transparent po sana at ang transparency na to ay base doon sa kliyente, hindi doon sa Tangere itself. Kung transparent po ito, then we would at least be able to compare kung ang questions dun sa Tangere are of a similar character as they claim na ang Pulse Asia is doing. Kumbaga, kung leading ang Pulse Asia, dapat may access din tayo para makita natin kung ang Tangere ay ganun din. Pero, syempre, no big surprise, wala pong data tungkol doon. Sabi ni Paul, mahirap yun, attorney, pag people decide mamimigay ng pera yung mga yan sa mga mahihirap nating kababayan. Totoo yan. Kung kaya pinaalala natin ilang beses na dito sa Luminous, yung keeping the people poor na policy ng ilang mga mambabatas natin. Sinisiguro nila na hindi talaga tayo aasenso masyado. Mahirap ang negosyo para dun sa mga maliliit na negosyante, para dun sa kukunti lang ang pera pampupunan sa mga negosyo, pero madaling-madali mag-conduct ng business kapag mayaman o kapag malalaki ang mga kumpanya.
na gustong pumasok dito o mga may-ari ng kumpanya na yon ay maraming pera. Ang mga oligarko o yung mga super mayayaman ng mga negosyante, ang kailangan lang po nilang gawin ay ponduhan ang kanilang mga paborito o ponduhan ang ilang mga kawani ng gobyerno o ilang mga opisyales ng gobyerno na tumatakbo sa mga halalan nang sa gayon kapag gagawa sila ng batas o ng polisiya ay kikiling dun sa mga magagaling mag-contribute. So, itong pag-aangal nila at pagsasabi nila ni na Congressman Delipe at Congressman Suarez, dapat sa taong bayan, let the people choose, let the people choose. Ay mabuti sana kung mayroon silang nagawa ng para mapagkatiwalaan natin yung electoral process. Pero mismong isa sa pinakamalaking biktima na yan, ang ating Pangulo ay hindi na po nagsasalita tungkol dito sa possible possible questionable outcomes in the next process. Sabi ni Congressman Suarez, the survey questions, particularly those addressing contentious issues such as term extensions, foreign exploitation of natural resources, and a shift from presidential to parliamentary system of government, may have inadvertently skewed responses and fostered opposition to China. Nakakatawa yung gamit niya ng inadvertently. He's actually accusing the survey company na hindi fair, pero at the same time saying na inadvertent yung naging resulta base doon sa mga katanungan nila na nag-include sila tungkol doon sa mga shifts from presidential to parliamentary, foreign exploitation of natural resources, and so on. At sabi pa niya, the wording of survey questions should actually reflect the actual provisions being proposed for amendment. Hindi naman po yan ang purpose ng ng survey na yon, ngunit pinipilit nila na kailangan i-limit yung mga survey dun lamang sa mga katanungan on their economic changes, on the economic changes that they want.